Ikaw ay lumaki sa may San Andres Bukid sa Maynila. Maaari mo bang kuwentuhan, kung paano yung naging buhay mo nung bata ka? Ikaw ba'y katulad din namin na naglalaro sa kalsada o ikaw ay nasa loob lang ng tahanan? Nung bata ako akala yata ng tatay ko prinsesa ako. Hmm. Dahil 'pag nandun siya lagi niya sinasabi huwag akong lalabas ng bahay. Nung time na yun vice mayor siya, pero ang hindi niya alam, tuwing umaalis siya papunta sa City Hall, lumalabas ako, nagba-bike ako, Mhm. papunta dun sa may riles ng tren at nanghuhuli kami ng mga butete at ano, mga kite-kite. Mga larong bata ginagawa mo rin? Ginagawa ko 'yan. Hmm. Hindi niya alam, pero nakikipaglaro ako dun sa kapitbahay Mhm. or minsan dun sa mga sidecar boys kasi sila lang yung nakikita ko paglabas ko ng bahay, eh. So, may kaibigan ako nun si Cora. Si Hmm. Cora, ano 'yan, eh, parang batang lansangan 'yan. Mhm. Pero everytime na kailangan ko ng kukuwentuhan siya yung kausap ko. Nakasama mo, nakasalumuha mo yung mga Muslim community sa Maynila? Oo, kasi yung San Andres Bukid dun sa Amatista Street, kalahati ng populasyon namin dun halos ay Muslim. Hmm. So, sanay na ako sa kultura nila dahil pagdating niyan, 5 times a day sila nagsasambay. So, naririnig ko na 'yan 'pag may tunog, alam ko magsasamba na sila. Plus, given 'di ba sinabi ko sa'yo, 25 years na ako hindi kumakain ng baboy. Hmm. Kasi 'pag nagpapabili ako ng ulam sa labas, puro halal yung pagkain sa labas. Mhm. So, sanay ako sa kinakain nila. Yun ang childhood ko, masaya, simple, at talagang nakita ko yung problema ng mga kapitbahay ko. Kasi hindi sila naging constituent, naging kaibigan ko marami sila.